So isang talata po sa Biblia ang ating pong bubuksan at sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi po dito, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya mga kapatid, this year 2025, mga kapatid, ito hindi lang taon ang nagbabago, So, kailangan tayo din ay nakakakitaan ng pagbabagong buhay. Hallelujah. So, ang pagbabagong buhay, mga kapatid, hindi ito overnight, hindi ito instant na nababago ka na. Ang pagbabago, it is a process. Ito'y isang proseso na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kung gusto mong magbago, kailangan natin si Kristo sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Nawawala na yung dati nating buhay, napapalitan na ng bago. So, iyon ay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam nyo, kaya tayong baguhin ng Diyos eh. Ang problema, mga kapatid, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang Diyos na baguhin tayo. Kaya, imbis na tayo ay mabago, lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Nasain po natin na tayo ay mabago ng Panginoon. Sa taong 2025, tayo po ay babaguhin ng Diyos ayon sa Kanyang nais at ayon sa Kanyang banal na kalooban. At tayo ng mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon ay araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Dumadaan tayo sa isang proseso na yung sanctification process. So, nung time na tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior, dumaan na po tayo sa isang proseso ng justification na pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At ang pagbabagong buhay ay nagaganap through sanctification process na pinapaging banal tayo ng Panginoon. At maraming inaalis na masasamang ugali sa atin at yung maruruming kaisipan, yung mga bisyo, inaalis yan ng Panginoon, yung mga galit, puot, sama ng loob na nakikimkim sa ating mga puso ng mahabang taon na. Ayan po ang mga binabago ng Panginoon. At yun po ay hindi overnight na kapag ikay natulog, bukas okay na. Hindi yun ganun kabilis. Kaya mga kapatid, ang pagbabagong buhay, it is a process. Ito katulad ng instant noodles na just add hot water tapos okay na. Hindi ganun ang pagbabago, mga kapatid. Tayo ay dumadaan sa isang proseso na kung saan binabago tayo ng Panginoon sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating mga gawa. Tayo po ay binabago ng Panginoon. At ngayong 2025, mga kapatid, maasahan po natin na tayo kayang baguhin ng Panginoon kung tayo po ay hindi aalis sa Kanyang kalooban at magpapatuloy po tayo sa paglakad patungo sa kalooban ng Panginoon. Kaya lang naman po nadidelay ang pagbabago ng Diyos sa atin kasi lumalayo tayo sa Diyos eh. Kaya nadidelay yung pagbabago natin, lumalayo tayo sa Panginoon. So purihin ng Diyos and to God be all the glory. Pagpalain tayo ng Panginoon